Kailangan mo magpakasal sa kanya. Hindi makapaniwala si Criza sa sinabi ng kanyang ama. Wait, what? Magkahalong gulat at pagkalito ang mababakas sa boses ni Criza nang balingan niya ang kanyang ama. Sino? Nakakunot ang noo na tanong niya. Tinapunan siya ng tingin ng kausap. Yung uniko iho ni Mr. Evamonte. Nasamid habang umiinom sa kanyang juice si Criza dahil sa narinig. Kung kanina ay nagulat siya, ngayon ay gulat na gulat siya. Kulang na lang ay malaglag ang kanyang panga at lumuwa ang kanyang mga mata. Dad, hindi ka naman seryoso sa bagay na yan, hindi ba? Tanong niya. Umaasa na sana ay nagbibiro lang ang kanyang ama, pero seryoso siya nitong tiningnan. Napabuntong hininga ang lalaki sa harap niya bago mapayuko na para bang wala na silang ibang pagpipilian pa. Bumagsak ang balikat ni Criza dahil sa sobrang pagkadismaya. Sorry anak, ito lang kasi ang nakikita kong paraan para makabayad kay Mr. Evamonte. Alam mo naman na naging malaki ang gastos sa ospital ng mama mo at siya lang ang tao na nalapitan ko nung kailangan na kailangan ko ng malaking halaga. Paliwanag ng ama ni Criza. Napabuga na lang ng hangin si Criza at mapait na napangiti. Sana naman ay tinanong mo muna ako, Dad. Sana inisip mo kung anong pwede kong maramdaman kapag nagdesisyon ka ng ganito. Nawala ng emosyon ang mukha ng dalaga pero walang buhay na tumayo upang talikuran ng ama. Pero bago pa man siya tuluyang umalis, ay muli siyang nagsalita. Sana ay binigyan mo man lang ako ng kaunting kahihiyan. Alam mo naman ang nakaraan ko, ang nakaraan namin. Sana itinirhan mo na ako kahit kakaunting dignidad, Dad. Ramdam ni Criza ang mabilis na tibok ng puso niya, pero kasabay nun ay ang kirot sa kanyang dibdib dahil parang bumalik ang lahat sa kanya. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya nung nawala sa kanya ang lalaki na pinakamamahal niya. Criza de Vera, marry her. Muntik nang mabulunan si Ezekiel habang kumakain nang biglang magsalita ang kanyang ama. Po? Naguguluhan na tanong niya dito. Baka nagkakamali lang siya ng rinig. Baka naman katunog lang ng pangalan ng babae na kilala niya. Nagpunas ng labi ang kaharap niyang lalaki sa katumingin sa kanya na may ngiti sa mga labi. Nahanap ko ng nararapat na babae para sa iyo. Si Criza de Vera, ang nag-iisang anak ni na James at Lola de Vera. Pahayag pa nito. Sigurado ako na bagay kayong dalawa sa isa't isa. Marahas na napalunok si Ezekiel dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwalang nakatingin sa ama na ngayon ay masaya nang nagpapatuloy sa pagkain. Ang puso naman niya ay halos magwala nang mapagtanto niyang ang babae na kilala niya at ang babaeng tinutukoy ng kanyang ama ay iisa. Napangisi na lang siya at napailing. Nagbibiro ka lang, di ba, Dad? Nakangiti niyang tanong sa ama. Hindi nagbibiro ang ama mo. Napatingin si Ezekiel sa ina na kakapasok lang sa dining area. Namili yan ng babae na pagkakasundo sa'yo ng kasal, pero huminto ito ng paglalakad at tiningnan silang dalawa. Ayaw ko sa babae na yon. Hindi ako sang-ayon sa kasal nyo. Kaya maghanap ka ng ibang babae o di kaya balikan mo na lang nobya mo na si Riz. Ma, dating nobya. Ex-girlfriend. We broke up years ago. Pagtatama niya sa ina. Saka, sandali nga. Ano bang sinasabi niyong kasal-kasal na yan? Namili kayo ng babae na papakasalan ko nang hindi man lang ako tinatanong? Hindi makapaniwala na tanong niya sa mga magulang. Son, gusto lang namin na maging maganda ang kinabukasan. Gusto mo palang maging maganda ang kinabukasan ng anak mo? Bakit kung sino-sinong babae lang pinipili mo? Pagtataray ng kanyang ina nang subukang magpaliwanag ng kanyang ama. Hindi siya bagay sa anak natin. Ano bang kayang ibigay ng babae na napili mo, ha? Hindi ba't may utang na malaki sa atin ng pamilya nila? Napatingin si Ezekiel dahil sa narinig mula sa ina. Naguguluhan na siya sa nangyayari kaya naman nagtanong na siya. Utang? Nakataas sa mga kilay na bumaling ang ginang sa kanya. Oo, iho. May utang na malaking halaga ang pamilya ng mga De Vera sa atin. Kaya nga nagdesisyon ng ama mo nang hindi man lang ako kinukonsulta. At ang anak ng magaling niyang kaibigan na magiging bayad sa utang nila. Mabigat na napabuntong hininga ang kanyang ama kaya nalipat dito ang kanyang paningin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mabait at mapagkakatiwalaan ng anak ni James? Kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang anak natin. Tsaka dati silang...
Hindi pa rin mababago ng katotohanan na mahirap ang babae na yan at hindi yan makakapantay sa pamilya natin. Pagmamatigas ng kanyang ina. Mahina pa nitong hinampas ang hapagkainan bago nagmarcha palabas ng dining area. Huminga ng malalim si Ezekiel at napahilot sa kanyang sintido. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa nangyayari ngayon. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Ayaw niyang magalit dahil masyado na siyang maraming iniisip. Pasensya ka na, Ezekiel. Gusto ko lang sana makatulong sa kaibigan ko at para na rin sa ikabubuti mo. Gusto ko nang makasigurado na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa babae na pakakasalan mo. Madamdaming pahayag ng kanyang ama. Mabigat na napabuntong hininga si Ezekiel. Ano pa bang magagawa ko? Nakapagdesisyon na kayo. Kung sasabihin kong ayaw ko, may magbabago ba? Magkakaroon lang ng gulo at baka yun pa ang maging dahilan para masira ang pamilya na to. Tumayo si Ezekiel at tinayos ang sarili para maghanda na sa pagpunta sa kanyang opisina. Aalis na ako. Saka na lang natin ulit pag-usapan ng tungkol sa bagay na to kapag malinaw na ang isip ko. Maglalakad na sana si Ezekiel nang muling magsalita ang kanyang ama. May dinner tayo kasama sila sa isang gabi. Sana'y makapunta ka para magkita kayong dalawa. Hindi na nagsalita si Ezekiel at nagpatuloy na sa paglalakad. Pero habang naglalakad siya, ay pakiramdam niya ay nakalutang lang siya sa kawalan. Ang isip niya ay naging blanko, pero ang puso niya ay ramdam na ramdam niya ang pagtibok nito ng kakaiba. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na yun. Ang pakiramdam na parang pinipiga ang puso niya, kasabay ng pagkadurog nito sa maliit na piraso. Parang bumalik siya sa nakaraan kung saan ang pinakaiingatan niyang babae ay nawala sa kanya. Hindi nakatulog ng maayos si Criza sa mga nagdaan na gabi dahil sa kakaisip sa naging pag-uusap nila ng kanyang ama. Patuloy siyang binabagabag ng mga salita ng ama at hindi yun nakatulong sa kanya dahil hindi siya makapag-focus sa paghahanap ng trabaho. Criza! Narinig niya ang boses ng ama. Agad na napabuntong hininga si Criza kasabay ng pag-ikot ng kanyang mga mata sa kawalan. Dad, kung tungkol na naman yan sa sinasabi mong kasal ko kay Ezekiel Rivamonte, pwede po bang iwan niyo muna ako? May ginagawa ko. Naghahanap ako ng trabaho para mabayaran natin ang naging utang natin sa kanila. At hindi na namin kailangan magpakasal na dalawa. Walang emosyon na paliwanag ni Criza. Hindi niya ito tinapunan ng tingin at ginawang abala ang sarili sa harap ng kanyang laptop upang iwasan ang ama. Ayaw mo talaga sa kanya, Criz? Kasual na tanong ng lalaki at gustong matawa ni Criza dahil nagtanong ang kanyang ama ng obvious na tanong na kaya na rin naman itong sagutin. Huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap sa kausap. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Dad, alam mo nang sagot sa tanong mo na yan. Kilala mong lalaking yon at alam mo ang naging nakaraan namin. Alam mo kung paano ko siya iniyakan nun, di ba, Dad? Ikaw pa nga yung nasa tabi ko nung panahon na naghiwalay kami. Kaya hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa sa akin to, Daddy. Kung paano mo nagawang ipagkasundo ako sa lalaki na minsan nang nanakit sa nag-iisa mong anak. Hindi maiwasan ni Criza na makapagtaas ng boses dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Naging malalim ang kanyang paghinga. Nasuklay na niya ang kanyang buhok habang pinipilit na mapakalma ang sarili. Pasensya na talaga. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, anak. Hindi ko na alam ang dapat gawin. Dahil kahit ako ay nahihirapan na. Nahihirapan na ako mag-isip kung saan ako kukuha ng malaking pera para may pambayad sa kaibigan ko. Paliwanag ng kanyang ama. Nag-iwas ng tingin si Criza at lihim niyang kinagat ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang sarili na umiyak sa harapan ng ama. Kailangan niyang magpakatatag dahil kamamatay lang ng kanyang ina at siya lang ang tanging meron ng kanyang ama kaya kailangan niyang maging malakas para dito. Hindi rin naman naging madali sa akin ang desisyon na to, anak. Dahil ikaw na lang ang meron ako. Masakit sa akin bilang ama na mawalay sa nag-iisang anak ko. Pero ito na lang nakikita kong paraan para masigurado na maganda ang kinabukasan mo bago ako sunduin ng mami mo. Doon na tuluyang kumawala ang kanina pang pinipigilan ng mga hikbi ni Criza. Simula na magkasakit ang mami mo, palagi ka niyang ibinibilin sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin na dapat ang mapakasalan mong lalaki ay yung mamahalin ka nang walang hinihinging kahit na anong kapalit. Naramdaman ni Criza ang paglapit at pagyakap sa kanya ni Mr. De Vera
upang aluin siya nito. Sinabi rin ng mami mo na dapat daw palagi kang masaya. Kaya sabihin mo sa akin kung ayaw mo talaga magpakasal sa anak ni Mr. Revamonte para masabi ko kaagad sa kanila ang bagay na yun. Saka natin gagawa ng paraan ng utang natin sa... Sunod-sunod na umiling si Criza bago yakapin ng ama. Ayaw niyang nakikitang nahihirapan ito. Ayaw na niyang makita ang kabagsakan ng kanyang ama tulad nung namatay ang mami niya. No! No! Please, Daddy! No! Umiiyak na sambit niya. Ako nang bahala. Ako naman ang bahala sa atin. Ako naman magsasakripisyo para sa pamilya na to. Tama na palaging pagsasakripisyo mo para sa akin. Ako naman! Naramdaman niya ang pagtapik ng lalaki sa balikat niya. Hindi mo kailangang ipilit kung ayaw mo talaga. Hindi mo ko kargado. Hindi mo kargado ang mga magulang mo. Kaya hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin. Sa amin ng mami mo. Mahal ko kayo, Daddy. At ayoko nakikita ka nahihirapan ng dahil lang sa akin. Humiwalay si Criza sa ama upang tingnan ito. Magpapakasal po ako kay Ezekiel para makapagbayad tayo ng utang sa ngayon. Pero pangako ko sa inyo na magtatrabaho ako para tuluyan kong mabayaran ang natitira nating utang sa kanila. At para magkasama tayong dalawa. Lumuluhang ngumiti si Criza sa harap ng ama. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka, Daddy. Aalagaan kita, tulad ng pag-aalaga mo kay Mommy. Dahil sa pagmamahal sa ama ay walang ibang nagawa si Criza kung hindi ang pumayag sa naging desisyon ng kanyang ama na magpakasal sa dati niyang nobyo na si Ezekiel Revamonte. Hindi inaakala ni Ezekiel na seryoso ang kanyang ama sa sinabi nito sa kanya. Isang gabi, pag-uwi niya galing trabaho ay nagulat na lang siya nang makita niya sina Criza kasama ang ama nito sa loob ng kanilang dining area. Good evening. Gulat niyang bati sa mga ito saka napalunok na makita ang likod ng babae na hindi na inaasahan na makikita niyang muli pagkatapos ng halos 5 taon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at para bang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa panlalamig na kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Tila rin numipis ang hangin na kanyang nalalanghap sa loob ng silid. Mabuti naman at nandyan ka na. Maupo ka na rito. Tawag ng kanyang ama sa kanya. Napalunok na lang si Ezekiel bago naglakad papunta sa bakanting upuan na halos kaharap ni Criza. Hindi na kita nasabihan na pupunta sila ngayon. Naging abala kasi ako sa trabaho at madalang din tayo nagkita. Nakangiti pang paliwanag ng Ginoo sa kanya. Okay lang pa. Pero ano palang meron? Nagtatakang tanong niya. Hindi siya nag-aangat ng tingin sa kaharap na babae kahit naramdam na niya ang mabibigat nitong pagtitig sa kanya. Wala lang. Gusto lang namin na magkita kayong dalawa at makilala ulit ang isa't isa. Natunuhan pa ni Ezekiel ang diin ang mga salitang binitawan ng kanyang ama. Muling napalunok si Ezekiel. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tensyonado. Kung ganung alam naman niya sa kanyang sariling wala na siyang nararamdaman para sa babae. Masaya ako makita ka ulit, Ezekiel. Mukhang mas naging lalaki ka na talaga. Kung dati, binabinata ka pa nung dinadala ka ng anak ko sa bahay. Pabirong sambit ni Mr. De Vera. Sabay pang natawa ang magkaibigan dahil sa biro nito. Dad! Natigilan si Ezekiel nang marinig niya ang boses ni Criza na tinawag ang ama. Lahat naman nagbabago. Kaya nakakagulat minsan na bigla na lang nagbabago yung mga tao na nakakasama mo. Tapos palalabasin ng dahil sa'yo kaya sila nagbago. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Ezekiel nang dahil sa pagtataka sa sinabi ng dalawa. Ano bang pinagsasabi ng babae na to? Tanong niya sa isip. Or sometimes, gumagawa sila ng dahilan para makipaghiwalay sa'yo at para iwan mo sila. Tama po ba ako, Mr. Revamonte? Bakas ang pagginti sa boses ni Criza nang magsalita itong muli. Uminom sa kanyang kupita si Ezekiel at binasa ang mga labi. Minsan din kasi mali tayo ng pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Naisip natin na may mali ang ginagawa ang tao sa paligid natin. Pero ang totoo nun, wala talaga kayong tiwala sa kanila. Nag-angat ng tingin si Ezekiel kay Criza at sa unang pagkakataon ay muling nagtagpo ang mga mata nila ng babae na minahal niya 5 taon na ang nakakalipas. Hindi maipaliwanag ni Ezekiel ang naging reaksyon ng kanyang puso. Kapag kuwan ay bigla na lang umiti ang babae na kaharap niya.
Hindi naman namin pagdududahan o mamimisinterpret ang kilos nyo kung binibigyan nyo kami ng assurance. Always remember, hindi mawawala ang tiwala ng isang tao kung nire-respeto nyo sila. Tumaas ang mataray ng mga kilay ni Criza kaya hindi niya maiwasan na mapangisi. Wala pa rin pagbabago. Maldita pa rin. Komento niya sa isip. Oh, is that so? Mapaglarong tanong ni Ezekiel. Hindi kaya, hindi lang kayo marunong makontento sa kung anong binibigay sa inyo at naghahanap pa kayo ng masigit pa o iba pa. Sometimes, hindi nyo lang na-appreciate ang efforts namin dahil hindi kayo marunong makontento. Sagot ni Ezekiel sa sinabi ni Criza kanina na halata namang patama sa kanya. Ang akala niya ay tapos na ang dalaga pero muli itong nagsalita. Or maybe, kulang naman talagang effort nyo at hindi nyo lang napapansin yon dahil may iba na kayong pinaglalaanan. Alam mo ba na sa sobrang pag-iisip ng kung ano-ano ay nakakaapekto sa relasyon ng dalawang tao? Sobrang pag-iisip nila kung ano-anong senaryo na lang ang ginagawa sa isip nila at doon na nagsisimulang magkaroon ng trust issue ang isang tao dahil nilalamon sila na pag-overthink nila. Paranoid. Yumuko na lang si Ezekiel upang magsimula ng kumain. You just call me paranoid? Mataray na tanong ni Criza sa kanya. Napangiti si Ezekiel bago muling tapunan ang tingin ng babae. Akala ko ay may pinag-uusapan lang kayong topic. Hindi ko naman alam na ikaw at ako palang subject dito. Nakita niya ang pagsasalubong ng mga kilay ng dalaga. Ang akala niya ay magsasalita na naman ito pero mas pinili na lang umirap ni Criza at nagsimulang inumin ng wine nito. Napailing na lang si Ezekiel. Tawa ni na Mr. De Vera at ang kanyang ama ang pumuno sa loob ng dining area. Ang ganda ng debating yun ah. Natatawang wika ni Mr. De Vera. Hindi ko maisip kapag nagsama kayong dalawa, baka araw-araw magkaroon ng debate sa pagitan yung dalawa. Tawa rin ang kanyang ama. Lihim na napabuntong hininga na lang si Ezekiel dahil wala pa man din ay sumasakit na ang kanyang ulo. Kapag kinasal kami, saka pa lang kami magsasama. Pero sa ngayon, hindi ako titira sa isang bahay kasamang lalaki na yan. Mas lalong napabuntong hininga si Ezekiel dahil napakamaldita talaga ni Criza. Kung maldita lang ito noong magkasintahan pa silang dalawa, ay mukhang nadoble ang pagiging maldita nito. Mas maganda kung magsasama na kayong dalawa. Malay nyo, ikasal kayo ng may laman ng tiyan mo iha. Sabay silang nasabid ni Criza dahil sa sinabi ng ama. Agad niya itong nilingon. Pa, hindi mangyayari ang bagay na yan. Tama! Hindi ho mangyayari yan dahil babayaran ko naman ang utang namin sa inyo. Magtatrabaho ako at kapag nakapagbayad ako sa inyo, iiwan ko na ang anak ninyo. Diyan ka naman magaling, ang mang-iwan. Bulong niya pero mukhang narinig ito ni Criza. Pardon? Anito? Wala. Maikling sagot niya tumahimik na dahil hindi magiging maganda kung papatulan niya pa ang babae. Nako, huwag mo masyadong isipin ang bagay na yon. Hindi lang naman yung dahilan kung bakit ipinagkasundo namin kayo sa isang kasal. Gusto rin kasi namin masigurado ng asawa ko na magiging maganda ang buhay nitong uniko iho namin. Paliwanag ng kanyang ama. Abalang-abala kasi siya sa pag-aasikaso sa business. Baka wala na siyang oras na maghanap pa ng papangasawa niya. Dapat po'y naghanap na lang kayo ng ibang babae. Bulong ni Criza. Criza! May pagbabanta sa boses ni Mr. De Vera nang tawagin nito ang anak. Ginagawa lang namin ang bagay na to para sa ikabubuti niyong dalawa. Nakapag-usap na tayo tungkol sa bagay na to at pumayag ka naman, hindi ba? Napaangat ng tingin si Ezekiel dahil sa narinig. Pumayag si Criza na magpakasal sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kanyang sarili. Mukhang wala na rin ngangangalangan ako. Kaya napagdesisyon na namin na dito ka natitira sa bahay namin habang inaayos ang kasal nyo. Anang kanyang ama. Tama. At kaming dalawa naman ay magpupunta sa ibang bansa upang asikasuhin doon at magiging business naming dalawa. Pagsang-ayon naman ni Mr. De Vera. Nagkatinginan silang dalawa ni Criza at gusto niyang umatras sa naging desisyon ng kanyang ama nang makita pa lang na nagtataray na ang mukha ng dalaga. Alam na agad niyang kawawa siya sa babae. Ako? At si Criza? Titira sa iisang bahay? Kung may kailangan kayong dalawa, hindi niyo naman talaga kailangan gawan ng paraan. Tawagan niyo lang kami, okay? Enjoy kayo.
Yan ang eksaktong salitang sinabi sa kanila ng kanyang ama bago ito umalis at sumama kay Mr. Revamonte papuntang ibang bansa upang asikasuhin ang magiging business nila. Hindi alam ni Criza ang kanyang mararamdaman, kung magiging masaya ba siya dahil sa wakas ay sinusubukan na ng kanyang ama na muling makabangon o maiinis siya dahil nagawa siyang ipagpalit ng ama sa business nito at iwan siya sa mansyon ng mga Revamonte. This is not happening. Naibulong na lang niya sa kanyang sarili. Yeah. Pagsang-ayon naman ng lalaki na kasama niya sa kwarto. Inis na binalingan ng tingin ni Criza ang lalaki. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso sa dibdib. Sabihin mo nga sa akin, pinlano mo ang lahat ng tono. Mataray na tanong niya kay Ezekiel. Nagtataka naman siya nitong tiningnan. Sinipat din siya nito mula ulo hanggang paa. Feeling. Anito saka siya tinalikuran. My God, Ezekiel! Do something! Ayokong may kasal sa'yo! Singhal niya dito, para naman siyang mababaliw sa isipin na ikakasal siya sa lalaki na ayaw niyang makita ulit. Para namang gusto kitang pakasalan. Hindi ako namumulot ng mga gamit na. Halos sumabog na ang ulo ni Criza dahil sa inis na kanyang nararamdaman sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit parang wala dito ang nangyayari sa kanilang dalawa. Babayaran ko na lang utang ni Daddy sa inyo. Basta wag lang matuloy ang kasal na to. Para ako masusuka kapag naiisip ko na ikaw ang mapapangasawa ko. Wika niya at umarte na parang nasusuka habang nakatirik ang mga mata. Okay, madali lang naman ako kausap. Muling humarap si Ezekiel sa kanya pero natigilan siya na makitang nakabukas na ang botones ng damit nito. Dahilan para makita niya ang katawan ni Ezekiel. Kung dati ay patpati ng lalaki, ngayon ay batak na sa pag-gym ang katawan nito at may nakapila na ring pandesal sa tiyan nito. Ano bang ginawa ng lalaki na to matapos nang maghiwalay kami? Bulong niya sa isip, saka napalunok. 7 million. Ani Ezekiel upang maagaw nito ang atensyon niya. Ha? Gulat na bulalas niya. Tumingala siya sa lalaki na nakatingin sa kanya ng kakaiba. 7 million. Para hindi matuloy ang kasal natin. Sagot nito. 7 milyon. Kapalit ang hindi natin pagpapakasal. What? That's too much! Asik niya. Nagsalubong na rin ang mga kilay ni Criza nang marinig ang halaga na hinihingi ni Ezekiel. Go! Tanungin mo ang daddy mo kung bakit naging ganun ang utang niyo sa pamilya ko. Bigla na lang humakbang palapit sa kanya si Ezekiel kaya napaatras siya. At paano kung hindi ako makakabayad? Matapang na tanong niya kahit na nagwawala sa kanyang puso habang nakatingin sa mga mata ni Ezekiel na tila hinihipnotismo siya. Napalunok na lang si Criza bago niya maramdaman ang kamay ng lalaki na pumatong sa kanyang balikat bago siya nito itinulak pahiga sa kama. Napaupo siya at nagulat na lang siya nang yumuko si Ezekiel upang pantayan ang kanilang mga mukha. Halos mahigit niya ang kanyang hininga dahil sa ginawa ni Ezekiel. Napakalapit ng kanilang mga mukha at halos magdunggula na ang kanilang mga ilong. Magpapakasal ka sa akin. Gagawa tayo ng maraming anak, darling. Bulong nito sa kanya bago tumuwid ng tayo at talikuran siya para pumunta sa banyo. Huminga naman ng malalim si Criza. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso at kahit na naka-aircon ang buong kwarto nito ay ang init-init ng kanyang pakiramdam. Baliw. Bulong niya. Baliw talagang lalaking yun. Baliw kay Ezekiel Revamonte! You're insane! Impit na sigaw niya dahil sa panggigigil sa lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Ezekiel na kasama niya na talaga si Criza sa iisang bahay at aaminin niya na nahihirapan na siya. Dahil bukod sa obligasyon niya ang dalaga, ang hirap din tong pakisamahan. Napabuntong hininga na lang siya bago mapahilot sa kanyang sentido. Nandyan si mama. Gusto raw niya tayong makasabay sa pagkain. Tabad niyang sabi sa babae na ngayon ay nagme-makeup na naman. Ayokong kumain. Busog pa ako. Mataray na sagot naman ito sa kanya. Hindi na talaga naalis ang pagiging mataray nito. Komento ni Ezekiel sa kanyang isip dahil pakiramdam niya ay likas na talagang mataray si Criza at hindi na mababago pa ang bagay na yun. Kapag mag-aasawa ka, una mo kailangan gawin ay makasundo ang mga magiging biyanan mo. Kaya tumayo ka na dyan.
Sumama ka sa akin sa dining area para sabayan sa pagkain si Mama. Pagpupumilit pa niya dahil alam niyang magagalit ang kanyang ina kay Criza kapag hindi ito sumama sa kanya. Kahit na papaano naman ay ayaw niyang mapahiya ang dalaga dahil sa kanya ito ibinili ni Mr. De Vera. Hindi naman tayo kakasal. Bakit? May 7 milyon ka na ba? Putol niya sa pagtataray ng dalaga. Natigilan si Criza bago padabog na binitawan ang mga gamit nito at tumayo para lapitan siya. Lihim na lang siyang napangiti dahil mukhang alam na agad niya ang kahinaan nito. Kapag ako nakahanap ng matandang mabilis mamatay, sinasabi ko sa'yo, sasampalin kita ng 7 milyon. Gustong matawa ni Ezekiel dahil sa sinabing yun ni Criza, pero nanatili na lang siyang tahimik dahil mukhang ayaw na ayaw nga talaga sa kanya ng dalaga. Sabay silang naglakad ni Criza papunta sa dining area, pero habang naglalakad sila ay hindi pa rin tumitigil ang babae sa pagmamaldita sa kanya. Mabuti na lang at nagagawa niyang kontrolin ang pagiging pikuni niya at naiiwasan ni Ezekiel na hindi mapagsabihan ng masasakit na salita si Criza. So? Tiningnan ni Ezekiel ang ina. Ikaw pala yan, ang mapapangasawa ng anak ko. Tanong ng kanyang ina na nakataas din ang kilay habang nakatingin sa katabi niyang babae. Kung magkakaroon ho ako ng 7 milyon, hindi akong babaeng pakakasalan ng anak ninyo. Mariin na napapikit si Ezekiel dahil sa naging sagot ni Criza. Gusto niyang sawayin ang dalaga pero naalala niya na matigas nga pala ang ulo nito at malabo niyang mapatigil ito. Oh really? Kapag binigyan kita ng 10 milyon para layuan lang ang anak ko, tatanggapin mo ba? Nanghahamon na tanong ng ina ni Ezekiel at gusto niyang patigilin ito dahil kilala niya si Criza. Wala itong inaatrasa na kahit na sino. Tatanggapin ko po. Sobra pa nga ho eh. Pero dahil alam kong mas higit pa sa 10 milyon ang kayang ibigay ng anak ninyo, kaya binitin pa ni Criza ang sasabihin nito bago niya maramdaman ang pagyakap nito sa braso niya. Pakakasalan ko siya. Natigilan si Ezekiel sa katiningnan si Criza sa pag-aakala na seryoso ang babae sa sinabi nito. Pero nang lingunin niya ito ay isang mapaglarong ngisi ang nasa labi nito. Napagtanto ni Ezekiel na inaasar lang siya ng dalaga sa kanyang ina. Lihim na napabuntong hininga si Ezekiel. Ganito bang babaeng ihaharap mo sa mga kamag-anak natin, Ezekiel? Nakangiting baling ng ginang sa kanya. Ma. Tawag niya rito dahil ramdam niya ang inis nito kay Criza. Walang modo! Mukhang pera! Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi nito sa kamatalim ang mga matang tiningnan si Criza na natiling nakayakap sa kanyang braso. Nagpapakatotoo lang ho. Saka mukhang mahal na mahal pa rin naman ako ng anak ninyo. Di ba, Ezekiel? Nasamid sa sarili niyang laway si Ezekiel sa sunod na sinabi nito. Criz, stop it! Mariing bulong niya dito. Bago pa man makasagot si Criza sa kanya, ay narinig na nila ang pagbagsak ng kubyertos ng kanyang ina, dahilan para mapatingin sila dito. Hindi ako papayag na magkaroon ng manugang na maitim ang budhi! Mataray na wika ng kanyang ina. Mariin na napapikit si Ezekiel at handa na sanang awati ng ina nang muli na namang magsalita si Criza. Mutual feelings. Criz! Hindi na naituloy pa ni Ezekiel ang kanyang sasabihin nang padabog ng umalis ang kanyang ina. Nang mawala ito sa kanilang paningin, ay narinig niya ang mahinang pagtawa ni Criza sa tabi niya. Nakita mo yung mukha ng mama mo? Inis na inis siya sa akin. Kulang na lang ay bumulagta ako rito dahil sa talim ng tingin niya sa akin. Natutuwang sabi ng babae na katabi niya. Tigilan mo ng pag-aasar kay Mama. Mas lalo ka lang niyang hindi magugustuhan. Inis na saway niya sa babae. Ngunit tiningnan lang siya nito na nakangisi. Mutual feelings. Hindi ko rin naman siya gusto. Dati pa. Di ba nga, kulang na lang ay sampalin niya ako ng pera? Hiwalayan ka lang? Sana pala tinanggap ko na lang ang pera na yon. Sana ay hindi ako olats nung naghiwalay tayong dalawa. Sayang. Natinigan ni Ezekiel ang panghihinayang sa boses ni Criza sa mga sinabi nito. Hindi alam ni Ezekiel kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng inis at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin bago padabog na tumayo sa hapagkainan at tinalikuran ng babae nang walang sinasabing kahit na anong salita. Lumipas ang ilang linggo na magkasama silang dalawa ni Ezekiel at sa aminin ni Criza ay boring ang kanyang buhay dito
dahil iniiwan siya ni Ezekiel sa mansyon para pumunta sa opisina nito. Isama mo na lang ako! Utos niya sa lalaki isang araw nang makita niya si Ezekiel na naghahanda na sa pagpunta sa opisina. Wala ka namang gagawin dun. Ani Ezekiel, anong wala? Nakapagtapos kaya ako ng accountancy. Kaya ko rin yung mga ginagawa mo, no? Pinitik pa nito ang kanyang buhok. Hindi kita kailangan dun. Malamig na sagot ni Ezekiel bago siya nito iwan na naman mag-isa sa kwarto. Umikot na lang siya sa kawalan ng kanyang mga mata dahil ilang beses na niyang sinusubukan na sumama kay Ezekiel pero palagi siyang bigo at hindi siya nito isinasama. Eddie, wag. Kala mo naman nagmamakaawa ako sa'yo na isama mo ko. Lelang mo. Bulong niya pa bago lumabas ng kwarto at pumunta sa sala na hindi na sana niya ginawa dahil nakita niya ang ina ni Ezekiel na kaugali niya. Oh, nandito ka pa rin pala. Sarkastikong bati nito sa kanya. Ngumiti ng matamis si Criza upang asarin ang ginang. Of course, ako po mapapangasawa ng anak niyo, hindi po ba? Kaya normal lang po na nandito ako sa bahay niyo na magiging bahay ko na rin. Nakita ni Criza na tumaas ang mataray nitong mga kilay. Ano bang sinasabi mo na sa iyo ang magiging bahay na to, ha? Ako ho? Hindi niyo ba ako narinig? Dahan-dahan na naglakad si Criza palapit sa ginang. Nag-iisang anak niyo lang po si Ezekiel. At kapag namatay kayo, sa kanya mapupunta ang lahat ng yaman niyo. At kapag nangyari ang bagay na yon, sigurado ako na mag-aasawa na kaming dalawa. Aba, matalim naman pala ang tabas ng dila mo na yan, ha? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan sa akin. Gustong matawa ni Criza dahil sa itsura ng babaeng kaharap niya. Mukhang inis na ito sa kanya. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Dahil sisiguraduhin kong magpapakasal sa ibang babae ang anak ko at hindi sa'yo, maldita ka! Ayokong magkaroon ng manugang na katulad mo! Asik ng ginang sa kanya na nagkapagpangisi lamang kay Criza. Okay, noted, Mama. Patuloy na pangaasar pa niya rito bago siya maglakad palabas ng bahay dahil balak nilang kumain sa labas. Hindi rin naman siya pinapakain ng ina ni Ezekiel kaya sa labas na lang siya kakain. Pero bago yon ay tinawagan niya muna ang kanyang kaibigan dahil wala naman siyang pera. What? Kakasal ka na? Gulat na tanong ng kaibigan na lalaki. Umirap naman siya at ipinagpatuloy ang pagkain dahil ramdam na niya ang kanyang gutom. Oo, paulit-ulit? Pagot na sagot niya rito. How? Paano? Ano nangyari? Naguguluhan na tanong pa rin ito sa kanya. Napabuntong hininga si Criza dahil suko na siya sa dami ng tanong ng kasama niya ngayon. Fine. Tumigil muna siya sa pagkain. Hindi naman kami nagmamahalang dalawa. Na-arrange marriage lang kami dahil sa utang ni Dad sa pamilya nila. At dahil naubos ang yaman namin nung nagpapagamot si Mami, wala kaming maibayad sa kanila. At ako naging kapalit ng lahat ng yon. Oh my God! Nakakaloka, di ba? Puno ng emosyon na kwento niya sa kaibigan. Para naman kayo nasa telenovela niyan, pero sino ba yung maswerteng lalaki na pakakasalan mo? Natatawang tanong ni JV. Kung naaalala mo pa. Ako. Sabay na natigilan sina JV at Criza nang may marinig silang isang baritonong boses. Ako ang fiancé ng babae na kasama mo ngayon. Ezekiel? Gulat na tawag ni JV sa binata. Ano namang ginagawa mo rito? Inis na tanong ni Criza sa lalaki. Makita niya palang ito ay naiinis na siya. Tinapunan siya ng tingin ni Ezekiel na seryosong-seryoso ang muka. Ako dapat ang nagtatanong sa iyo niyan, di ba? Iniwan kita sa bahay kaya anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba obvious? Malamang kumakain. Kasi hindi naman ako pinapakain ng mama mo sa bahay niyo. Sagot niya sa kanapairap. Ezekiel, huwag niyo sabihin kayong dalawa. Tiningnan ni Criza si JV, nagulat pa rin nakatingin sa kanila habang tinuturo sila. Ikakasal kayong dalawa? Gulat na tanong nito sa kanila. Tanging irap na lang ang naisagot ni Criza bago niya maramdaman ang paghawak ni Ezekiel sa kamay niya. Oo, at iuwi ko na mapapangasawa ko dahil kailangan ko pa siyang parusahan. Mariing sagot ni Ezekiel bago siya nito hinila palabas ng restaurant. What the hell, Ezekiel? Ano bang problema mo, ha?
Tanong niya habang hinihila siya ng lalaki. Ang sabi ko sa'yo, sa bahay ka lang, di ba? Balik na tanong ni Ezekiel sa kanya. Ano naman gagawin ko ron? Tatanga! Makikipagbardagulan sa mama mo na walang ibang ginawa kung hindi pa mukha sa akin na ayaw na talaga sa akin. Inis na tanong niya sa lalaki sa kabinawi ng malakas ang braso mula dito. Anong gusto mong gawin ko ha? Saluhin ang masasakit na salita ng mama mo? Tiningnan niya ng masama si Ezekiel. Bakit ba si mamang iniisip mo? Eh akong pakakasalan mo. Ako ang magiging asawa mo at hindi sila. Kaya wala kang dapat na ikabahala dahil sagot kita. Natigilan siya sa naging sagot ni Ezekiel. Napatitig siya sa lalaki at napansin niyang natigilan din ito. Napalunok na lang si Criza kasabay ng pag-iwas ng tingin dahil pakiramdam niya ay biglang nag-init ang kanyang muka kasabay ng pagbilis ng kanyang tibok ng kanyang puso. Ano yun? Tanong niya sa isip. Hindi alam ni Ezekiel kung bakit nakakaramdam siya ng galit nang makita niya si Criza at JV sa isang restaurant nung nakaraang araw. Wala naman siyang pakialam kung sino ang kitain ni Criza, pero hindi niya maintindihan ang sarili, lalo na nang kusang gumalaw ang kanyang katawan, papalapit sa table ng dalawang tao na nakita niya. Birthday ni Lolo bukas. Kailangan natin pumunta sa party. Paalala niya kay Criza isang araw. Okay. Maikling sagot nito, sakay pinagpatuloy ang ginagawang pagbabasa sa katalog. Pwede naman atang wala ako ron. Hindi rin naman ako gusto ng kamag-anak mo na makita. Pangangatwira ni Criza. Napabuntong hininga na lang si Ezekiel nang mapagtanto niyang mukhang nawala na ng amor ang babae sa kanyang pamilya. Fiancé pa rin kita at ikaw pa rin ang babae na pakakasalan ko. Kaya kailangan mo sumama sa akin para makilala nila na ikaw ang babae na mapapangasawa ko. Paliwanag niya rito. Saglit namang natigilan si Criza bago mag-angat ng tingin sa kanya. Ayoko pa rin. Kung gusto mong maging maayos ang birthday party ng lolo mo, huwag mo na lang akong isama. Pagmamatigas ni Criza at inis na napasuklay sa kanyang buhok si Ezekiel. Fine. Hindi tayo makikihalubilo sa mga kamag-anak natin. Pero magpapakita tayo kina lolo at lola tulad ng gusto nilang mangyari. Ayos na ba sa'yo ang bagay na yun? Sinikap ni Ezekiel na huwag iparamdam sa babae na nauubusan na siya ng pasensya dahil baka mas lalo itong hindi sumama sa kanya. Umakto si Criza na parang nag-iisip kaya kinutuban ng hindi maganda si Ezekiel. Kung bibilhan mo ako ng bagong sapatos, damit, bag, at mga accessories, baka pumayag. I will buy you anything you want. Naglakad si Ezekiel palapit kay Criza at yumuko sa harapan ng babae. Halos magdikit na ang kanilang mga labi dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga muka. Sa isang kondisyon. Napakurap-kurap ang babae sa kanyang harap. Ano namang kondisyon? Kiss. Isang halik katumbas ng isang material na bagay. Nakangising pahayag niya sa babae at gusto niyang matawa nang makita niya ang naging itsura ni Criza. Mukhang sineryoso nito ang sinabi niya dahil bigla na lang nitong namula kasabay ng mabilis na pag-iwas ng tingin. Umayo sa pagkakatayo si Ezekiel sa kamahinang tumawa. Hindi ka pa rin nagbabago. Alam na alam ko pa rin ang kahinaan mo. Mapaglaro niyang usal bago tumalikod at lumabas muna ng kwarto dahil parang biglang uminit ang kanyang pakiramdam sa kanyang ginawa. Susunduin kita mamayang 5 PM para makabili tayo ng gusto mo, darling. Kinintatan niya pa si Criza para asarin ito bago niya ito tuluyang iniwan na mag-isa sa loob ng kanilang kwarto. Makailang ulit na tiningnan ni Criza ang kanyang sarili sa harapan ng salamin bago siya makapagdesisyon na lumabas na para puntahan si Ezekiel na naghihintay sa kanya sa labas. Naabutan niya ang lalaki na may kausap sa telepono. Oh yes, magkakaroon tayo ng meet. Hindi na naituloy pa nito ang sinasabi nang mapalingon sa kanya ang binata. Napatitig ito sa kanya at natahimik. Umirap na lang si Criza. Huwag mo kong tingnan, nakakaasiwa ka. Bagot na sabi niya at nagpatuloy sa paglalakad. Di ba pwedeng nagandahan lang ako sa magiging asawa ko? Napakagat sa kanyang labi si Criza dahil sa sinabi ni Ezekiel. Hindi niya maintindihan ng lalaki nito mga nakarang araw. Umakto ito na para bang totoo nga silang magkasintahan. Wala ka pa rin pinagbago. Malandi ka pa rin. Komento niya at nag-iwas ng tingin dahil para na siyang aatakihin dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tara na nga,
Baka malate pa tayo at maging center of attraction pa tayo sa party. Inilahad ni Ezekiel ang kamay nito sa harap niya. Tara na po, mahal na darling. Tigilan mo ako sa pagtawag mo na yan sa akin. Pasinghal na saway ni Criza sa lalaki. Nakakairitang pagmumukha mo sa tuwing nakangisi ka. Mukha kang aso. Mas gugustuhin ko maging aso para madilaan. Subukan mong ituloy yan. Sigurado akong sa labas ka matutulog mamaya. Pananakot niya pa rito. Doon palang humagalpak ng tawa si Ezekiel dahil alam nito na asar na siya sa mga pinagsasasabi nito. Handa akong maging aso at tumahol ng paigop tuwing gabi. Basta ako matutulog sa iyong tabi. Kinindatan pa siya ni Ezekiel bago kuhanin ang kanyang kamay. Napangiwi naman si Criza dahil sa kalokohan nito. Hindi niya alam kung ano na naman ang sumapi sa lalaki at ganito ang ikinikilos nito sa kanya. Nakataas ang kanyang noo nang maglakad sila ni Ezekiel papasok sa loob ng event place. Nakaangkla ang kanyang braso sa braso nito. Nandiyan na sila. Bulong ng kasama niya. Just. Napabuntong hininga pa ito bago magpatuloy sa pagsasalita. Huwag ka na lang aalis sa tabi ko. Uwi na lang tayo ng maaga para makapagpahinga ka rin mamaya. Oh darling, bakit bigla ka namang gumaganyan? Nakangising tanong niya. Kaya ko naman ang sarili ko kaya wala kang dapat na ipag-alala. Makahulugang tiningnan ni Criza si Ezekiel bago niya ito hilain muli sa paglalakad. Natutuwa siya dahil lahat ng mata ng mga tao na nasa party ay nasa kanila. Siguro ay nagulat ang mga ito nang makita sila na magkasama muli ni Ezekiel. Hindi ba masaya na sa wakas ang uniko iho ni na Hernan at Emilia Rivamonte ay ikakasal na sa isang magandang babae? Tanong ni Criza habang kumakain sila. Hindi. Kilala ka nila at alam mo naman kung gaano sila kahindi sa relasyon natin kahit noon pa man. Napangiti na lang si Criza. Huwag mo na lang silang pansinin. Hindi naman tayo nagpunta dito para sa kanila. Nakakatuwa nga sila dahil alam ko na akong bida sa usapan nila. Nakangiting sambit niya. Sa kwento na lang talaga ng iba ako magiging bida. Kakausapin ko sila mamaya pagkatapos ng party. Natigilan si Ezekiel nang lumapit sa table nila si Tita Janice ng binata. Tita, good evening po. Magalang na bati ni Ezekiel sa kanagmano sa ginang na nasa harap nila. Magandang gabi rin sa iyo, iho. Binalingan siya nito ng tingin. Nakataas ang lapis nitong mga kilay. Hindi na pala maganda ang gabi ko. May nakita akong hindi kaaya-ayang mukha sa harapan ko. Pareho ho tayo. Nakakasira ng gabi mga mukha na nakikita ko ngayon dito sa party. Nakangiting sagot niya sa tiyahin ni Ezekiel. Hindi mo ba alam na puro kamag-anak ni Ezekiel ang nandito? Mataray na tanong nito sa kanya. Alam ko ho. Chris, gusto mo na bang umuwi? Maamo na tanong ni Ezekiel sa kanya pero ang mga mata nito ay nakikiusap na sa kanya. No! Bakit naman tayo uuwi? Papunta pa lang tayo sa exciting part oh. Uminom si Criza sa kanyang kupita at muling tiningnan ng babae. Nakalimutan ko po pala kayong batiin. Good evening, I'm Criza de Vera. Ang babae na pakakasalan ng pinakamamahal niyong si Ezekiel Rivamonte. Napasinghap ang lahat ng nakarinig sa kanyang sinabi. Mukhang gulat na gulat ito sa dala niyang balita at gusto niyang tumawa ng malakas dahil doon. Hindi ko alam na tumatanggap na pala ng basura si Ezekiel sa pamilya natin. Tanong nito sa katiningnan ng lalaki. Akala ko ba'y hindi mo binabalikan ang mga pinagsawaan mo na? Tita, huwag niyo namang sirain ang birthday party ni Lolo. Pakiusap ni Ezekiel. Sa pamilya lang namin ang usapin. At hindi ba kami parte ng pamilya mo, Ezekiel? Hindi mo man lang kami tinanong kung tanggap ba namin ang babae na pakakasalan mo? Tumaas ang kilay ni Criza bago yumakap sa braso ni Ezekiel. Malaki na si Ezekiel. Matalino po siya. At may sarili po siyang pag-iisip. Hindi niya nakakailanganin ng opinyon ng kahit na sino sa inyo kung sinong pakakasalan niyang babae. Hindi naman kayo nagmamahal Hindi naman kayong pakakasalan. At higit sa lahat, hindi kayo magkakaroon ng responsibilidad. Mahabang litanya ni Criza at isinandal ang sarili kay Ezekiel. Kaya naming magmahalan dalawa nang hindi kayo kasama. Aba! Sorry Tita Janice, uwi na po kami. Pagod na kasi ang magiging misis ko. Gusto na po niya magpahinga. Inalalayan siya ni Ezekiel na maglakad. Bago pa sila makaalis sa harap ng tiya ni Ezekiel ay tiningnan niya pa ito
at sakang inisihan at inirapan. Umuwi na silang dalawa dahil ayaw na rin ni Criza na masira niya ang party ng lolo nito dahil lang sa kamag-anak ni Ezekiel. Are you okay? Tanong ni Ezekiel habang naguhubad ng long sleeve. Umikot ang kanyang mga mata. Ayaw na ayaw talaga nila sa akin. Akala ko ba hindi naman silang pakakasalan mo? Saka, Nanunuksong lumapit si Ezekiel sa kanya. kaya natin magmahalan nang hindi sila iniisip. Yumuko ito sa kanya, tulad ng palagi nitong ginagawa sa kanya. Napalunok siya at bahagyang napaatras. Lumayo ka nga! Sabi niya rito pero mas lalo lamang lumapit sa kanya si Ezekiel. Bakit ko naman gagawin yun mapapangasawa naman kita. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Halos mahigit niya ang kanyang hininga nang bumaba ang tingin ni Ezekiel sa kanyang mga labi. Mahal pa rin kita, Chris. Hindi pa nakakilos si Criza sa kanyang kinauupuan nang maramdaman niya ang malambot na labi ni Ezekiel. Marahan siya nitong hinahalikan at para bang may sariling isip ang kanyang katawan na sumang-ayon sa gusto nito. Naramdaman niyang dahan-dahan siyang iginiya ni Ezekiel pahiga sa kanilang kama. Chris, Bulong muli ni Ezekiel sa kanyang mga labi. mahal na mahal pa rin kita. Akala ni Ezekiel ang kaligayahan na kanyang natamo ngayon ay pangmatagalan na. Ang akala niya ay sasaya na ulit silang dalawa ni Criza. Pero napagtanto niya na hindi lahat ng kwento ay merong masasayang katapusan. Hindi lahat ng mga nagmamahalan ay nagkakatuluyan. At hindi lahat ng pinagtatagpo ay nakatadhana sa isa't isa. Hindi ka pa buntis? Pinukol siya ng masamang tingin ni Criza dahil sa naging tanong niya. Anong akala mo sa akin? Lobo? Na kapag hinanginan mo, ilolobo agad? Nakita niya ang pumumula ng mukha ni Criza habang magkasalubong ang mga kilay. Napakamot ulo na lamang si Ezekiel. Di ba Stop! Stop, okay? Tumigil ka nga. Hindi naman porkit nauna na ang honeymoon nating dalawa ay makakabuo na agad tayo. Depende yon. Kung malakas ang dugo mo, makakabuo agad tayo. Kapag hindi naman, olats ka. Paliwanag nito sa kanya. Gusto mo, gawa ulit tayo ng baby? Nangingiti niyang tanong pero pinukulang siya ng masamang tingin ni Criza. Naupo si Criza sa swivel chair niya at hinarap ang laptop niya para gawin ang trabaho niya dapat. Hindi niya maiwasan ang humanga sa babae dahil hindi nga ito nagbibiro tungkol sa sinabi nito. Kaya rin ni Criza ang ginagawa niya at sa totoo lang ay mas magaling pa ito sa kanya dahil hindi rin naman talaga siya mahilig sa business. Isa siyang engineer pero dahil ipinamana na sa kanya ng kanyang ama ang kanyang business ay wala siyang magagawa kung hindi ang paglaanan ng oras ang kanilang business. Pagkatapos nilang manggaling sa office ay napagpasyanan nilang umuwi sa mansyon. Nakakapagod! Rinig niyang reklamo ni Criza. Kaya sabi ko sa'yo dito ka na lang sa bahay. Sabi naman niya bago ipulupot ang braso sa bewang nito. Mas nakakapagod dito sa bahay niyo. Lalo na ang mama mo lang ang makakasama ko. Bahagya na lang siyang natawa sa sinabi ni Criza. Mas gusto ko pang sa opisina mapagod kaysa sa bunganga ng mama mo. Gusto mo pala napapagod sa office Bulong nito sa kanya sa kahinalika ng leeg ni Criza dahilan upang mapaigik ito. Tumigil ka nga! Mamaya may makakita sa iyo Iba pang isipin nila. Bahagya siyang itinulak ni Criza kaya naman mahina siyang natawa. Anong gusto mong kainin? Tanong niya sa kasama. Gusto ko matikman ulit yung adobo mo. Sabay silang natigilan ni Criza ng ibang babae ang sumagot sa kanya. Gusto ko matikman ulit ang adobo mo. Sabay silang natigilan ni Criza ng ibang babae ang sumagot sa kanya. I miss your adobo, babe. Parang kumabog ng malakas ang dibdib niya nang lingunin niya kung sino ang nagsalitang yun at parang huminto sa pag-ikot ang kanyang mundo nang makita niyang isang babae sa kanyang harapan. Riz? Kinakabahan niyang tawag dito. Mahina itong tumawa. Ano ba naman ang mukha niyan? Hindi ka ba masaya na bumalik na ako, babe? Babe? Malamig na tanong ng babae na ngayon ay kasama niya. Babe? Ulit nito at sa pagkakataon na to ay sa kanya na nakatingin si Criza. No, hindi sa ganun yun, Chris. Tinangkang magpaliwanag ni Ezekiel pero nakita niya ang walang buhay na ngiti sa mga labi nito. Ah, may kasama ka pala. Sino siya?
Kaibigan mo? Nakangiting tanong pa ni Riz at ramdam niya ang pagdistansya ni Kriza sa kanya. Oo, kaibigan niya ako. At ikaw? Sino ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Kriza kay Riz. Hi! Nice to meet you! I'm Riz! Ako nga pala yung fiancé ni Ezekiel. Naglahad ng kamay si Riz sa harapan ni Kriza pero tiningnan lang ito ng dalaga bago tumingin sa kanya. I can't believe you, Ezekiel. Hindi alam ni Kriza ang kanyang mararamdaman nang may magpakilalang babae kanina sa kanya at sinabi nito na fiancé rin ito ni Ezekiel. Kabaliwan ang bagay na yun, Ezekiel! Singhal niya sa lalaki na makapag-usap silang dalawa. Kabaliwan ang pagkakaroon ng dalawang fiancé! Dahil una sa lahat, isa ka lang at isa lang ang puso mo! Kriz, darling, kumalma ka, okay? Magpapaliwanag ako. Basta kumalma ka lang. Pagpapakalma nito sa kanya, sinubukan pa siya nitong lapitan pero mabilis na dumistansya si Kriza sa lalaki. Siguraduhin mo lang na magtutugma ang paliwanag mo na yan dahil kung hindi, ako na mismong nagsasabi sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Walang buhay niyang wika saka naupo sa gilid ng kama. Okay. Basta pakinggan mo lang ako. Napahilamos sa kanya mukha si Ezekiel bago magsimulang magpaliwanag. Riz is my ex-girlfriend. Mahina nitong panimula. Para namang sinampal si Kriza sa narinig niyang yun. Parang may pumiga sa kanyang puso at bigla na lang nag-init ang gilid ng mga mata niya. Naging kami for almost 2 years pero umalis siya para ipagpatuloy ang pagmamodel niya sa ibang bansa. At makalipas ng ilang taon, bumalik ka sa akin. Nanginginig ang mga labi ni Kriza habang pinapakinggan si Ezekiel. Pakiramdam niya ay napakamangmang niya para hindi maisip na hindi malabong magkagusto sa ibang babae si Ezekiel matapos nilang maghiwalay na dalawa. Pero kung hindi siya umalis, nahihirapan si Krizas na magsalita. Kung hindi siya umalis, kasal na kayong dalawa? Tanong niya, nagsimulang mahulog ang luha galing sa mga mata niya. Hindi niya narinig na sumagot si Ezekiel, kaya naman napahikbi na lang siya at napatakip sa kanyang bibig. Kriz! Nagmamakaawang tawag ng lalaki sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, mahal mo ba talaga ako? O ako yung pagkakasalan mo dahil ako ang naunang bumalik sa'yo? Umiiyak na tanong niya kay Ezekiel. Wala siyang nagawa nang lapitan siya ng lalaki at tabihan. Niyakap siya nito at mahigpit na para bang takot na takot itong mawala siya. Mahal kita, kaya pakakasalan kita. Gustong maniwala ni Kriza sa mga salita ni Ezekiel pero hindi niya maiwasan na masaktan dahil sa nakikita niya sa loob ng bahay habang kasama ang ex-fiancé ng lalaki. Kumain ka pa, iha. Ako nagluto ng mga yan. Malambing na wika ni Mrs. Revamonte habang nilalagyan ng pagkain ng plato ni Riz. Oh my, thank you mama! Alam mo na ang paborito ko. Nakangiting sambit naman ni Riz sa ina ni Ezekiel. Babe, palagi mong niluluto to para sa akin nun, diba? Baling naman ito kay Ezekiel na tahimik lang sa tabi niya. Hindi ito pinansin ni Ezekiel at nanatiling tahimik habang kumakain. Gusto mo bang sumama sa akin sa office? Imbis na sagutin ang tanong ni Riz ay binalingan siya ng lalaki. Sasagot na sana siya nang mauna ang ina nito. Hindi ka papasok ngayon. Sasamahan mo si Riz na mamili ng mga damit niya para sa susunod na fashion show niya. Anito? Ma, kailangan pumunta sa opisina. May mga trabaho ko na iwan doon. Hindi man masabi ni Ezekiel pero ramdam niyang ayaw talaga ng lalaki sa sinabi ng ina. Naramdaman niya pa ang paghawak nito sa kamay niyang nasa ilalim ng mesa. Wala akong pakialam. Hindi naman tayo malulugi kung isang araw kang hindi papasok. Saka, hindi ka ba nahihiya sa nobya? Ma, hindi ko nga siya nobya. Hiwalay na kami. At wala nang namamagitan sa amin kahit na ano. Pagtatama nito sa ginang. Ezekiel! She's your fiancé and my soon-to-be daughter-in-law! Mawalang galang na ho. Kung may problema kayong tatlo, hindi na ako makikisali. Aalis na ako dahil nakaka-stress kayo. Nakakasira kayo ng ganda. Tumayo na si Kriza at nagsimulang maglakad palabas ng dining area. Hindi naman ako ganun kadesperada para manatili pa sa lugar na yon. My God! Edi siya na!
Siya na ang gusto ng mama ni Ezekiel. Siya na paborito at sinasang-ayunan. Ano na nga lang balaban ko ron, di ba? Kairita. Sabi ni Criza sa kanyang sarili habang naglalakad, kahit na hindi niya sabihin, nasasaktan pa rin siya sa kanyang nakikita. Pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban kay Reese at anumang oras ay pwedeng mawala sa kanya si Ezekiel. Ano na nga bang laban ko? Nakaraan lang naman ako. Naibulong na lang niya sa sarili bago mapagpasyahan na matulog na lang. Lumipas ang mga araw na palaging nasa mansyon ng mga Revamonte si Reese dahil palagi itong iniimbita ng ina ni Ezekiel. Kulang na lang ay dito na nito patirahin ng babae sa mansyon. Napansin ni Criza na hindi lang sa mama ni Ezekiel malapit ang dalaga, pati na rin sa mga ibang Revamonte, kaya unti-unti nang pinanghihinaan ng loob si Criza, kahit na binibigyan naman siya ng assurance ni Ezekiel na siya talaga ang mahal ng lalaki. Nandyan na naman ang ex mo? Matabang niyang tanong sa lalaki. Napabuntong hininga si Ezekiel bago mahiga sa tabi niya. Inimbita na naman siya ni mama. Palagi na lang siya nandito. Oh, bakit ka pa nandito? Doon ka sa labas. Sigurado ako na hinahanap ka na nila. Anya, naramdaman niyang pagyakap ni Ezekiel sa kanya. Ibinaon pa nito ang mukha sa kanyang leeg. Senyales na ayaw nitong sundin ang sinabi niya. Dito na lang tayo. Hayaan na lang natin sila sa labas. Napatitig na lang sa kisame si Criza. Napakaraming bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang iniisip mo? Tanong ni Ezekiel sa kanya. Iniisip ko, kung maghihiwalay ulit tayo, saan kaya ako pupulutin? Wala sa sariling tanong niya sa lalaki. Yung pamilya mo, gustong-gusto nila si Reese para sa'yo. Samantalang ako, kabaliktaran nun. Chris, huwag mong sabihin yan. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap ni Ezekiel sa kanya. Mahal kita at ikaw lang babae na gusto kong pakasalan. Mabait, mahinhin, maganda. Well, mas maganda naman ako kay Reese. Magaling siya makisama. Mabilis niyang makuha ang loob ng mga tao. Kabaliktaran ko siya. Sabi niya saka bahagyang natawa. Sino ba naman kasi ang magkakagusto sa tulad kong maldita? Walang modo, matabi lang dila, maluho at walang halos makasundo. Ako, si Ezekiel Rivamonte, ang lalaki na magkakagusto sa'yo. Sagot ng lalaking kasama niya. Mahina na lang siyang natawa. Bolero. Totoo yung sinasabi ko. Ayawan ka man ng lahat, mamahalin pa rin kita. Hindi kailangan ng mga kamag-anak ko na magustuhan ka para magpakasal tayong dalawa. Paninigurado pa nito bago niya maramdaman ang maliliit na mga halik ni Ezekiel sa kanyang leeg. Napapikit na lang siya at napakapit sa braso ng lalaki na nakapulupot sa kanyang katawan. Magtiwala ka lang sa akin. Ako nang bahala sa lahat. Naramdaman niyang paglapat ng mga labi ni Ezekiel sa kanya. Hindi maiwasan ni Ezekiel na makaramdam ng matinding pag-aalala para kay Criza dahil alam niyang hindi ito okay simula nung dumating si Reese sa kanilang bahay. Hindi man sabihin ng babae, alam niyang kung ano-anong iniisip nito, kaya napagdesisyonan niyang kausapin na si Reese tungkol sa nangyayari dahil ayaw niyang si Criza ang mahirapan sa sitwasyon nila ngayon. Finally! Kinausap mo rin ako privately. Palagi mo na lang kasing kausap ang friend mo na yun. Nawawalan tuloy tayo ng time sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Reese. Itinaas pa nito ang kamay upang ayusin ang kwelyo ng damit niya, pero mabilis niya itong iniwas. Hindi ko siya kaibigan. Matapang na saad ni Ezekiel. Hindi ko lang siya kaibigan, Reese. Si Criza. She's my fiancé. Nakita niyang nagulat ang kaharap niyang babae. What? Hindi makapaniwalang tanong nito. Si Criza, my love of my life. Magpapakasal na kaming dalawa. Paano tayo? Paano naman yung pagpapakasal nating dalawa? Di ba ako yung pakakasalan mo? Umaasang tanong ni Reese sa kanya. Ezekiel, sabi ko naman sa'yo na hintayin mo ako, di ba? Unahin ko muna ang career ko, tapos pagkatapos nun, babalik ako para pakasalan ka. Di ba? Sinabi ko sa'yo yun. No, hindi ganyan ang sinabi mo. Hindi ko sinabi sa'yo na mamili ka dahil kaya kitang suportahan sa career mo. Pero hindi eh.
Umiling si Ezekiel na may paghihinayang sa boses. Sinabi mo sa akin na mas mahal mo ang karir mo at kung siswertein ka, babalik ka sa akin para pakasalan ako. Pero hindi mo ako nahintay! Umiiyak na singhal ni Reese sa kanya. Dahil kahit kailan, hindi ako naghintay sa pagbabalik mo. Hindi ako naghintay sa mga salitang wala namang kasiguraduhan. Hindi ako martir para maghintay sa'yo. Naswertehin ka. Mas pinili mo ang karir mo. Kahit na hindi kita pinapapili at pinutol mo lahat ng koneksyon mo sa akin. Kaya ano pa ba sa tingin mong gagawin ko? Mapait na napangiti si Ezekiel bago umiling. Ezekiel, hindi mo naiintindihan ang bagay na yan. Sinubukan siyang hawakan ni Reese pero mabilis siyang nag-iwas dito dahil simula nung bumalik si Criza, sa kanya ay ayaw na niyang may ibang babae na humahawak sa kanya bukod dito. Naiintindihan ko na. Kahit kailan, hindi ko kayang pantayan ang pagmamahal mo sa karir mo. Kahit na handa akong iwan ang business namin. Hindi pa rin sasapat sa yun. Huminga ng malalim si Ezekiel bago tiningnan ng diretso sa mga mata si Reese. Si Criza, mahal na mahal ko siya. At ayaw ko na ikaw ang maging dahilan ng pagkasira naming dalawa. Hindi ko kakayanin kung iiwan niya ako ulit. Pero sabi mo, ako ang mahal mo, babe. Please, bumalik ka na sa akin. Pera lang naman ang habol ni Criza sa'yo. Lumapit si Reese sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit. Wala siyang pera katulad ko. Hindi niya kayang ibigay yung mga kaya kong ibigay sa'yo. Yeah, tama ka. Hindi niya kayang ibigay ang mga material na bagay na kaya mong ibigay sa akin. At oo, wala rin siyang pera. But this is not about the money, Reese. Tungkol to sa pagmamahal niya na hindi kayang ibigay ng kahit na sino. Hinawakan niya magkabilang braso nito upang itulak ito palayo sa kanya. Hindi kailanman magkakaroon ng maraming pera si Criza para piliin ko siya dahil pagmamahal niya pa lang ay sobra-sobra na. At kahit kailan, hindi ko kakailanganin ng pera niya dahil bilang magiging padre de pamilya, layunin ko na magtrabaho para sa pamilya ko. Dumistansya si Ezekiel kay Reese upang hindi na siya muli nitong malapitan. Ezekiel! Lumuluhang tawag nito sa kanya. Huwag mo na akong lalapitan dahil ayaw ni Criza na lumalapit ka sa akin. Maging kaibigan ka ng pamilya ko, pero tapos na tayo at wala ka nang babalikan. Dahil tama ka, sinabi ko na mahal kita noon, pero hindi na ngayon. Minahal kita pero si Criza ang mahal na mahal ko ngayon. Sisirain ko kayo! Sisirain ko ang pinakamamahal mong babae, Ezekiel! Gagawin kong lahat para makuha ka lang ulit! Hindi na nagsalita pa si Ezekiel at iniwan na si Reese. Pagkatapos niyang kausapin ng babae ay muli siyang pumasok sa kanilang bahay, pero nang makarating siya sa kwarto nila ni Reese ay nagulat siya nang makitang wala na ang mga gamit ng dalaga. No! Hindi tumitigil ang pag-iyak ni Criza habang nasa loob siya ng taxi pauwi sa bahay nila. Nakita niya kasi sina Ezekiel at Reese na magkayakap. Hindi niya kinaya ang sakit kaya naman kinuha niya ang lahat ng gamit niya at umalis sa mansyon ng mga Revamonte. Bago pa siya makalabas ng mansyon ay nakita niya pa ang mama ni Ezekiel na parang natutuwa sa kanyang pag-alis. Sinungaling. Bulong niya sa sarili. Sinungaling ka. Muling napahagulhol si Criza nang muling pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng dalawang tao na magkayakap. Nagtiwala ako sa iyo, Ezekiel. Naniwala ako sa mga salita mo pero binigo mo lang ako. Anya sa isip. Hindi na kita mapapatawad, Ezekiel Rivamonte. Kahit kailan, sinusumpa kita. Ilang araw na nag-iisa lang si Criza sa kanilang bahay. Hindi niya sinasagot ang mga text at tawag ni Ezekiel sa kanya dahil natatakot siyang malaman mula dito na nagkabalikan na ito at si Reese. Pero isang araw, nagulat na lang siya nang biglang dumating sa bahay nila si Ezekiel. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba alam na trespassing ang ginagawa mong yan? Pumasok ka rito nang walang pahintulot galing sa kahit na sino. Sabi niya gamit ang malamig na boses. Ano ba sa tingin mong ginagawa ko? Mababaliw na ako. Sinubukan siyang lapitan ni Ezekiel pero umatras lang din siya dahilan para matigilan ito. Umalis ka na! Wala na tayong dapat na pag-usapang dalawa! Tatalikod na sana siya nang hawakan ni Ezekiel ang braso niya kaya galit niya itong hinarap. Ano ba? Sinabi ko nang umalis ka na, di ba? At huwag na huwag ka
ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Ano bang problema, Chris? Umalis ka nang walang paalam tapos aasta ka sa harapan ko na para bang may ginawa akong napakalaking kasalanan sa'yo. Halo-halo ang emosyon na nakikita niya sa mata ni Ezekiel na hindi niya kayang ipaliwanag. Wala ba, Ezekiel? Balik na tanong niya sa lalaki. Wala ka nga bang nagawang kasalanan? Nakita niyang nangunot ang noo nito dahil sa pagtataka. Ano bang sinasabi mo? Mapakla siyang natawa. Wala naman akong pakialam kung makipagbalikan ka sa ex mo. Babayaran ko na lang utang ni Daddy sa inyo. 7 milyon? Sige, hintayin mo at gagawa ko ng paraan para sa bagay na yon. Para makapagbayad ako sa inyo at mawala na ang koneksyon nyo sa pamilya ko. Huminga ng malalim si Criza sa kasunod-sunod na tumulo ang luha galing sa mga mata. Mabilis siyang tumalikod kay Ezekiel. Umalis ka na. Criza, hindi ko maintindihan. Umalis ka na! Huwag ka na magpapakita sa akin! Sigaw niya rito dahilan para matigilan ito. Sinabi ko na sa'yo na huling pagkakataon na ang ibibigay ko sa'yo. Pero sinayang mo lang yun. Pinatunayan mo lang sa akin na hindi dapat talaga ako magtiwala sa'yo. Napahawak na lang si Criza sa upuan na nasa tabi niya dahil pakiramdam niya ay nangihina na siya. Umalis ka na! Dahil ayoko nang makasira ng relasyon ng iba. Parang mababaliw na si Ezekiel dahil sa naging huling pag-uusap nila ni Criza. Pakiramdam niya ay mawawala na siya sa katinoan. Buti naman at umalis na ang babae mo rito, Ezekiel! Saad ni Tita Janice niya. Ang kapal talaga ng babae na yun. Akala niya siguro ay may mahihita siya rito sa anak ko. Akala niya ipakakasalan talaga siya ni Ezekiel. Sagot naman ng kanyang ina. Mabuti na lang at nakapag-isip-isip tong anak ko. At syempre, salamat sa pinakamaganda kong manugang. Para saan man po, Mama? Nakangiting tanong ni Reese na nasa tabi niya. Dahil bumalik ka. Tama ang naging desisyon mo na bumalik dito. Dahil nailigtas mo si Ezekiel mula sa mandarambong. Nagtawanan ng 3 babae na kasama niya sa harap ng hapag. Nanatili namang tahimik ang lalaki at nakatitig lang sa kanyang kinakain. Wala po yun, Mama. Mabuti na nga lang po at natauhan si Ezekiel at napagtanto niyang ako talaga ang gusto niyang pakasalan. Ani Reese, naramdaman niyang yumakap pa ito sa kanyang braso pero mabilis niyang iniwas ang sarili. Ha? Ezekiel? Nagbabantang tawag ng kanyang ina. Itigil niyo nang walang kwentang bagay na to. Sabi niya saka tumayo mula sa kinauupuan para umalis pero muli lang din siyang hinabol ni Reese. Hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Niluto ko pa naman yun para sa'yo. Malambing na sabi nito sa kanya. Nandidiring tiningnan ni Ezekiel si Reese. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo, Reese? Sikat na international model ka. Pero nagpapakamartir ka sa lalaki na hindi naman ikaw ang mahal. Hindi ka ba nahihiya para sa sarili mo dahil nakasira ka ng relasyon ng iba? Matabang na tanong niya rito sa kabinawi ang braso. Bigyan mo naman ng kahiyan ng sarili mo. Ezekiel, tumigil ka na! Saway ng Tita Janice niya. Si Reese ang kausap mo, ang mapapangasawa mo. Isa pa kayo. Bakit ba napaka-pakialamera ninyo? Hanggang sa pagpapakasal ko nakikialam kayo. Hinihingi ko bang opinyon nyo? Sinabi ko ba sa inyo na kayo mamili ng babae ng mapapangasawa ko? Matapang na baling niya sa tiyahin. Malaki na ako, kaya alam kong ginagawa ko. Hindi nyo na ako kailangan pakialaman. Dahil hindi kayo magdidikta sa akin kung sino ang dapat kong mahalin. Bastos! Sigaw ng ina niya. Ganyan ba nagagawa sa'yo ng palagi mong pagdikit sa babaeng yon? Nagiging bastos ka na rin, Ezekiel! Hindi ka marunong gumalang! Bakit? Ako ba? Nakuha niyong galangin ng ibahay ko ang babaeng mahal ko? Ang babae na mapapangasawa ko? Nagawa niyo bang galangin si Criza habang nandito siya? Kulang na nga lang sukahan niyo siya sa harapan niya para sabihin yung ayaw niyo sa kanya. Galit na asik ni Ezekiel, parang sasabog ang kanyang dibdibs dahil sa mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Tapos ngayon, hingin niyo yung respeto ko, ang paggalang ko. Paano ko ibibigay sa inyong bagay na yun kung hindi niyo naman nagawang ibigay yun sa babae na mahal ko? Natahimik ang lahat dahil sa sinabi niya. Ngayon na wala na si Criza rito, masaya na kayo. Pero ako ba? Natanong niyo ba ako? Natanong niyo ba ako kung masaya ba ako?
kung naging maganda ba ang epekto sa akin ng pag-alis niya dito. Hindi naman, di ba? Dahil sariling kaligayahan nyo lang iniisip ninyo. Pansariling kaligayahan nyo lang ang importante sa inyo. Ezekiel! Napatingin silang lahat kay Reese nang bigla na lang itong uminda. Oh my... Reese? Iha! Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina dito. Aray! Napahawak ito sa tiyan kaya bumaba ang tingin ni Ezekiel at halos manlamig ang kanyang buong katawan nang makita niyang dinudugo si Reese. Ezekiel! Ano ba bang tinutunganga mo dyan? Buhatin mo na siya't dalhin sa ospital! Sigaw ng tita Janice niya kaya mabilis siyang kumilos at binuhat si Reese para isugod sa ospital. Naguguluhan si Ezekiel kung ano ang nangyayari dito pero nang makarating sila sa ospital at makausap nila ang doktor na tumingin kay Reese. Anong nangyari sa pasyente namin, Doc? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Revamonte sa doktor. Malungkot ang mukha nito nang tingnan sila nito. Sorry po, pero mahina po ang kapit ng bata sa sinapupunan niya at napag-alaman din namin na umiinom siya ng pampahina ng kapit ng bata. Kaya tuluyan itong nawala sa kanya. Paliwanag ng doktor sa kanila. Napasinghap ang dalawang babae na kasama niya matapos marinig. Napabuntong hininga na lang si Ezekiel bago tumingala. Anong ginawa mo sa buhay, Reese? Tanong niya sa kanyang isip. Umayo siya ng tayo at tinignan ng mga kasama niya na halatang gulat na gulat pa rin sa narinig mula sa doktor ni Reese. Kung sakali man natutol pa rin kayo sa kasal namin ni Criza, ito na ang huling pagkakataon na makikita niyo ako dahil mamumuhay na kami ni Criza ng malayo sa inyo. Gusto ko na maging masaya siya. Hindi na niya hinintay na makasagot ang kanyang ina at naglakad na palayo sa mga ito upang puntahan si Criza at ipaglaban ang pagmamahal niya para dito. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ni Ezekiel si Criza sa bahay nito pero nasa labas pa lang ay natigilan na siya nang makita ang babae na nasa labas at tila may hinahanap na kung ano. Nasaan na ba yun? Nangunot ang noo niya nang matitigan niyang lasing ang boses nito. Yung susi ko! Nasaan na yung susi ko? Napabuntong hininga na lang siya. Kailangan mo ng tulong? Tanong niya rito. Nilingon siya ng babae at nakita ang mapupungay na mga mata nito. Sino ka? Tanong ni Criza at gusto niyang matawa nang makitang lasing nga ang babae. Ikaw ha? Ang pogi mo. Sino ka? May girlfriend ka na ba? Ngumiti si Ezekiel bago hapitin ito sa bewang. Wala akong girlfriend, pero may fiancé na ako. Ngumuso ang babae sa harap niya bago kumapit sa balikat niya. Sayang naman, type pa naman sana kita. Nakangusang sabi nito. Silo sa fiancé ko eh. Kilala mo ba si Criza de Vera? Mahal na mahal ko yun. Nakita niyang bahagyang nanlaki ang mga mata ng babae. Ako? Ako si Criza eh. Tinturo pa nito ang sarili. Yeah, at ikaw ang fiancé ko. Bigla itong humiwalay sa kanya. Ang akala niya ay galit si Criza sa kanya. Pero gustong matawa ni Ezekiel nang pumapalakpak ito at tumatalon-talon. May pogi akong fiancé. Magpapakasal ako sa gwapong nilalang na to. Anito at tumawa ng malakas. Tumalon si Criza sa kanya at gawaran ng halik ang kanyang mga labi. Mahal kita, Ezekiel Rivamonte. Bulong nito sa mismong mga labi niya bago niya maramdaman ang labi ni Criza na dumampi sa kanya. Nagising si Criza na parang may nakadaga na mabigat na bagay sa kanya. Kahit na parang pinupukpok ang kanyang ulo, ay dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata upang tingnan kung ano ito. Ang bigat! Reklamo niya sa kahinawakan ng bagay na nasa ibabaw ng katawan niya. Pero natigilan siya nang maramdaman niyang hita ng lalaki ang nahawakan niya. Napamulagat siya agad at tiningnan ang katabi niya at halos malaglag ang kanyang puso nang makita niya ang mukha ni Ezekiel na walang saplot at nakahiga sa tabi niya. Ezekiel? Gulat na tawag niya dito. Mukhang nagulat din ang lalaki sa pagsigaw sa kanya, kaya agad itong napabangon at napatingin sa kanya. Ano? Anong meron? Natatarantang tanong nito. Pinalo niya ang braso ni Ezekiel. Anong ginagawa mo dito? Bakit nasa tabi kita? Tinignan ni Criza ang kanyang sarili at napagtanto niya na wala rin siyang saplot sa katawan.
Anong nangyari sa atin? Pinagsamantalahan mo ko, no? Pinagpapapalo niya si Ezekiel. Aray! Aray! Sandali lang! Panay ang sangga ni Ezekiel sa kanyang mga palo pero patuloy lang siya. Pwisit ka, manyak! Sunod-sunod na sigaw niya rito pero hindi niya napansin na habang pinapalo niya si Ezekiel ay dahan-dahan na naglandas ang mga luha sa kanyang pisngi hanggang sa napahikbi na lang siya. I hate you! Nahuli ni Ezekiel ang kanyang kamay at hinila siya nito upang yakapin. I'm sorry kung nasaktan kita. Masuyong bulong ng lalaki sa kanya. Pasensya na kung ikaw palagi nababalingan ng mga kamag-anak ko at napagsasabihan kanila ng hindi maganda. Patawarin mo ko kung naging duwag ako nung makipaghiwalay ka sa akin at pumayag na lang ako basta. Humigpit ang pagkakayakap ni Ezekiel sa kanya. Patawarin mo ko kung natakot akong mahalin ka ng sobra dahil natatakot ako madurog kita. Pero nabigo ako. Nasaktan at nadurog ka nang dahil sa akin. Kaya sana, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para makabawi sa'yo. Bigyan mo pa ulit ako ng isa pang chance para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Dumistansya si Ezekiel upang tingnan ang kanyang muka. Pinahid nito ang mga luha sa kanyang pisngi. Humihikbing tiningnan ni Criza ang lalaki. Ikaw lang ang babae na mahal ko at mamahalin ko. Serious? Nasa present tayo at ikaw ang pinili ko. Hindi na natin kailangan makipagduelo sa nakaraan dahil mas kailangan nating harapin ang kinabukasan. Hinawakan ni Ezekiel ang kanyang mga labi. Si Criza de Vera, ang babae na pakakasalan ko. Kahit na anong tanggi ni Criza, kahit anong pilit niyang ilayo ang sarili kay Ezekiel, at kahit na anong gawin niya upang mabago ang isip niya, hindi niya pa rin magawang magsinungaling sa kanyang sarili na si Ezekiel Rivamonte pa rin ang lalaki na babalik-balikan niya kahit na ano ang mangyari. Kapag ginusto mo, makakagawa ka ng paraan at kung ayaw mo ay magkakaroon ka ng maraming dahilan. Pero sa buhay, kadalasan ay pinangungunahan tayo ng takot sa mga bagay na gusto nating gawin o di kaya naman minumulto tayo ng kahapon dahilan upang hindi tayo makaabante. Pero palagi nating tandaan na ang nakaraan ay nakalipas na at may hinaharap na naghihintay para sa atin. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Muli, ito po si Miss Demi. Hanggang sa muli, paalam!